Every 4 seconds, a child dies from preventable causes like pneumonia, malaria, and diarrhea. For every 10 disaster victims, 4 to 5 are children and youth. But if we all work together, we can save the children, our future. Run with us in the global race for their survival on October 16. Takbo, bata, takbo. Ipanalo ang kalusugan at kaligtasan sa mundo. We are running the Philippines! Running the Philippines! Hi everyone, I'm Dr. Rian Nora. I'm your Race for Survival Master, and we're going to have a Q&A with the children and youth on health and nutrition. Right? Well, with me is Our Lady Congressman of Bagong Generasyon, Congresswoman Bernadette Beach Herrera. And we also have the future Senator, Benigno Bamakino, who is a social entrepreneur and president of Micro Ventures Foundation, and the former chairman of National Youth Commission, and one of the 10 outstanding young persons of the world, 2012. Okay? So, meet the children and youth. Would you like to introduce yourselves? Magpakilala tayo. I'm Evelyn po, from Imetco. I'm JB de Mercado from Imetco. Janaris Pasis po from Imetco. Imetco ay ibig sabihin ay? Youth Meets the Children Organization po. Youth Meets the Children Organization. Meron po silang mga ilang katanungan patungkol sa kalusugan, patungkol ito sa mga bata na nagkakasakit, patungkol sa issue ng breastfeeding. So, sino po yung magtatanong? Okay. Ayun po, sa breastfeeding po, ano po ang posisyon po ninyo tungkol sa panukalang baguhin ang pulisya ukol sa advertisement at promotion ng infants formula at bakit? Sobra akong against doon. As a matter of fact, yung earlier na amendment namin is to make sure na napabatas na yung 3 years. Because yung present natin is from Executive Order 51. Yun yung existing natin na sinasabi nga na 24 to 36, talagang bawal ang advertisement. Ang panukala namin was to really make it institutional into a law, Republic Act na bago, na kung saan 3 years bawal ang advertisement. Unfortunately, nung na-consolidate with the other bills, mas marami kasi, apat kasi yung bills na yun. Tatlong bills na merong 6 months. So, mariin namin tinututulan yon at na-convince na namin yung authors ng iba. Meron na lang mga isa o dalawa na hindi kami na-convince. Pero na-convince na namin halos lahat ng authors na mag-stick kami sa 2 years. For information, from 2000 to 2008, 34% pa rin ang nag-breastfeed ng mothers. So, hindi ito tumataas. At malaking factor dito ang promotion ng mga infant formula sa ating bansa. Ako naniniwala ako doon. Ako, breastfed ko yung mga anak ko eh. I have a 10 and a 3-year-old. At siguro, yung mga tao, yung mga mami, minsan sa sobrang dami ng commercial nakikita, minsan tatama rin talaga ng mag-breastfeeding because breastfeeding takes dedication. And it's something na kailangan i-promote sa ating mga moms, lalo na yung mga young mothers. Well, ako naman, when it comes to breastfeeding, I'm a social entrepreneur, no? So yung karamihan ng mga nakakatrabaho ko, mga mahihirap na komunidad, and in terms of breast milk, libre ito. You know, yung pinakamabisa, pinakamaayos na pwedeng bigyan sa isang sanggol ay libre at mula mismo dun sa nanay. So when you look at the income of a family, kung saan pupunta yung pera, usually yung mga mahihirap na pamilya, nag-iipon talaga yan para makabili ng infant formula. And hindi nila alam na actually yung pera yan pwedeng paggastusan sa pagkain, sa mga iba't ibang bagay dahil nandun naman sa kanila mismo yung pinaka-akma at pinakamagandang pwedeng ibigay sa mga sanggol. So, I will definitely leave si Congresswoman to talk about the law. But in terms of social marketing and being able to promote this with different communities, kailangan talagang mas maraming tao, more than 34% ng ating mga kababayan, that indeed breast milk is really best for babies. Pwede pang idagdag doon, it's free, no? At libre siya, hindi mo kailangan paggastusan, no? Baka dapat bago na yung tagline, breast milk is best for babies and it's free, di ba? Kasi yun yung yun yung palagay ko, yun yung isang hindi nila nalalaman ng marami sa mga kababayan natin, especially yung mga nanay,
na baka inisip nila, nag-iipon ako para sa isang bagay na mas mabisa, but in truth, yung pinakamabisa, nasa kanila na. That's something we can really promote and really try to spread more. Actually, pinag-uusapan nga namin, baka mamaya kahit pa paano nakaka-wrong message yung best. Kasi kung best, it's when they better make good. Diba ito yung pinag-uusapan namin before? Parang dapat talaga yung advertisement ng breast milk, yung ng breast milk. Kasi really, ito yung dapat, wala nang iba. It's more of that. So, yes, I'm one with you dun sa gusto natin i-promote ang breastfeeding at huwag payagan ng commercial or marketing ng mga milk na payagan mula 6 months pataas. Kasama sa milk food kasi nakalagay breast milk substitute. There should be no substitute of breast milk. Okay? At sabi niya, pagka breastfed ang bata, we can be global competitive. We can reach mas mabilis sa kahit sino pa mga bata sa mundo. Sino pa may tanong? Bali po sa child mortality o malnutrition. Bali po kasi ang malnutrition ay isa sa kadahilanan kung bakit may batang namamatay. Bakit po ba hindi maging maayos ang nutrition ng mga bata? Ano po bang pwedeng gawin o ipasang batas para mananasan ito? Ito, syempre, dahil napakadami nating bata ngayon, I think that's my number one answer. And I think the best is really to pass their reproductive health bill. I'm really for the reproductive health bill dahil naniniwala ako, we have to manage our population. Take note, manage, not control. We have to manage our population. Kailangan i-promote natin sa mga nanay at mga magulang na kung gusto nilang maganak, kung sa kaya nilang buhayin at alagaan para i-make sure na walang malnutrition sa ating bansa. But that's number one for me. But of course, given na marami na yung mga bata dito at dapat alagaan natin sila, kaya naman yung government, to our president, talagang in-increase niya ang funding sa National Dairy Authority. This is for 5 years old and above, hindi kasama yung 3 years old and below, to make sure may supplemental milk feeding and supplemental feeding programs sa daycare centers, sa kindergarten. So halos lahat kami mambabatas, binigyan kami ng extra funding to make sure that in our respective districts and sectors, maalagaan namin ang nutrition ng mga bata. It's a high priority of the government right now, a high priority of the president. At kung makikita nyo, kahit sa mga schools ngayon, grade 1 and kinder, naka-institutionalize sa DepEd. Talagang kulang nila is tutukan ng implementation to make sure na pupunta talaga sa bata yung pinapakain natin na extra ng mga bigas, supplemental foods and all that, pati vitamins. We've just passed din yung immunization, mandatory immunization for all children. Napasa namin yan ngayon lamang taon na to with the support of the President. So napakagandang indikasyon nun kasi ngayon wala ng bata na hindi magkakaroon ng immunization para maging safe sila. At the same time, yung CCT natin, it's a good project because bago maging beneficiary ang isang magulang, kailangan pinapadala nila palagi ng check-up yung mga bata, pinapaaral sa school, kompleto sa mga check-up ng bata. Doon palang makikita na ang nutrition ng bata. So yun ay prevention to make sure na walang malnourished children sa ating bansa. Of course, it's a long way to go, but these are very concrete and good steps to make sure mapagaling natin yung mga bata. Let me add to that, no? Tingnan natin siya sa isang very micro level at isang macro level. I think yung nagiging thrust ngayon ng ating gobyerno, and I guess something na yung mga young legislators na will probably push in the future, is that we look at things on a holistic level. No? Tingnan yung mga bagay-bagay sa kabuuan. Yung educational system natin, for example, yung pinaka-malaking rason kung bakit marami nag-drop out is not because mahina yung mga bata, or it's not because masyadong mahirap pumasok sa school. It's actually because nagugutom sila. No? So, when you look at the educational system, may kadikit dyan yung nutritional components niya, the nutritional needs of our children, kasama na yan ngayon. When you look at, sabi na, global competitiveness, kung ibig sabihin yan sa workforce, di ba? And if our children are not given the right nutrition habang bata sila, tuloy-tuloy na yan, mahina sa school, hindi makakapasok, eventually, pag naging worker na, hindi malakas, no? Hindi tayo globally competitive. So, on a very macro level, may mga programa na pangkabuuan yung pagtingin sa kanya. Meron kang CCT, it's a social service program, pero may epekto yan sa educational system natin. May epekto siya dun sa magkatrabaho eventually kapag tumanda na sila. So I think, one is we look at things from a holistic level. No? Yung educational system natin, magsaksak na talaga tayo ng mga nutritional components if indeed malnutrition and lack of food is the main reason why the children drop out of school. Baka dapat kailangan isabayin natin talaga yan, no? Let it become part of a holistic part, no?
Yung environment natin is also connected to that because sa kanayunan kasi, pwede naman magtanim, no? At pwede kunin dun sa mga tinatanim yung nutritional needs natin. But of course, with climate change, kapag nawawipe out yung mga buong sakahan na yan, or pag may mga floods tayo, wala rin pinagkukunan yung mga kababayan natin. They end up buying the processed food, which of course, as we know, might be less nutritious than actual vegetables. So, on one hand, yung gobyerno, kailangan talaga tingnan yung bagay-bagay holistically. Kapag may disaster, hindi lang pwedeng relief center lang, kailangan connected yan sa mga bata, connected yan sa welfare ng mga iba't ibang sektor, kailangan na connected yan sa food systems natin, etc. etc. So yun, medyo malaking sagot yun. Yung micro na sagot ito, kahapon, nasa urban poor area ako, sa Quezon City, sa Libis, no? And yung barangay captain nila doon, gumagawa, magandang yung project niya, which is basically urban farming. So maliit lang yung mga lote nila, pero maliliit lang yung mga lugar, pero meron silang upo, upo at kung ano yung mga lahat ng mga vegetables sa bahay, ubo, palagay ko meron sila doon, no? And those vegetables, kinukuha yun ng mga tao doon sa urban poor area. So kung meron man silang kinakain noodles, o meron silang kinakain rice, tsaka canned goods, or kung ano man, at least meron silang pandagdag na gulay. Ayan, makakatulong yun sa nutritional needs nila. That can be done. Now, isipin natin, kung nagawa yun ng isang urban poor area sa Quezon City, ba't hindi pwede gawin yun ng mga iba pang area? Kung yung kapitanan yun, nagawa niya, hindi naman ganun kalaking pera yung ginastos niya para sa urban farming setup na yun, definitely, yung ibang mga barangay captains natin, pwede na lang gawin yan. No? So, one push, actually, and this is also something I saw naman in the rural side, mas madali sa rural kasi mas may lupa, is to push for community-based farming, no? Na vegetables. Kasi ang vegetables, mas mabilis yung kanilang harvesting time, ilang buwan lang, mayroon ka nang pwede makuha, at yung mga vegetables na yun, pwede yung diretso dun sa mga tao mismo for their nutritional components. No? So, may mga micro na solusyon na pwedeng gawin. Habang yung gobyerno may ginagawa sa mga polisiya, malalaking bagay, on a micro level, on a barangay level, may mga pwedeng gawin na ginagawa na naman ng iilan. Ang tanong dyan, bakit kailangan ng iilan gawing mas nakararami? And that really is, that goes back to our advocacies, changing the mindset of people, changing the way that we look at things, na kahit urban poor area ka, kahit napakalitan ng lugar mo, pwede ka pa rin magtanim at pwede ka pa rin makakuha ng gulay doon. No? And that should be able to help solve the problem. Okay, so nabanggit ni our lead Congresswoman, na yung immunization ibasa ngayon ito for children, and nabasa na yun, nagpirmahan na rin ang ating mahal na Pangulo. And it's already implemented. It's being implemented right now. Mandatory immunization ng lahat ng mga infants natin. Okay, tingin nyo, ano ba yung mga gaps natin? Kung bakit marami pa rin tayong mga kabataan, under 5 mortality natin is 29 per 1,000 live births. Ano pa kayang gaps in terms of policy or implementation sa baba ang pinakailangan? Isa kasi talaga dyan is lack of knowledge. Lalo na ngayon, marami talagang mga bata pa, pero they get pregnant. And then they don't know how to take care of their pregnancy because they themselves are young. And then when you ask them, pag umikot ka, tatanungin mo sila, ilang taon na sila, bakit sila naging buntes, and they will answer you, they didn't know na what they did will cause them to have pregnancy. And that is number one that we have to address, the ignorance of children and the ignorance of people in general. Filipinos are basically conservative. They don't want to talk about these things that eventually will affect them. Kaya nga pinupush natin yung reproductive health bill just for information. Diba, let the people have choices. But kailangan i-inform sila. For me, number one is lack of information. Kulang na kulang ang impormasyon. Ako galing ako sa pagiging counselor ng Quezon City, nakita ko grassroots level kung gaano kulang sa impormasyon. And that is something na kailangan talagang bigyan ng tuon at pansin with the implementation. Kahit sabi mo walang din batas, pero ngayon kailangan funding ng all local government units, maglagay talaga sila ng funding para sa information campaign. Yung health centers, napakahalaga ng mga health centers na meron silang information and make accessible all available information on this. At the same time, yung mga barangay health workers natin, yan yung number one na kailangan i-train kaagad. Kasi sila yung umiikot sa lahat ng tao. And I think, yun ang pinakamahalaga, let the people be informed para maalagaan nila yung kanilang sarili. Okay, well, would you like that? Okay. So,
Kung tanong ko naman po, ayon po sa mga eksperto na maabot na po ng Pilipinas ang child mortality. Ito po yung mga batang namamatay na may edad 5 years old pababa. As a policy makers po, ano po ba yung gagawin nyo para makasiguro na mabawasan yung mga batang namamatay na pwede naman pong maiwasan? Pneumonia, diarrhea, dengue is still the #1 killer disease for children. Oo, actually, marami sa mga problemang yan, hindi naman siya talaga, how do I call it, kumbaga may prevention naman siya. May mga paraan kung paano ma-prevent yan. Especially sa diarrhea, sa dengue, kailangan maalam ka dun sa lugar mo, yung mga places na may mga tubig, tanggal natin, still water, no? Yung pinaka-problema kasi talaga natin, I think definitely our health agencies are really doing their best. No? They're trying their best with limited budgets kung paano magawa ng paraan. I think the local governments in general are also trying their best. Pero kinakailangan kasi yung mga tao rin mismo yung gagalaw, no? Especially when it comes to their homes na siguraduhin natin na hindi tayo pwedeng madengue or even yung diarrhea. Diarrhea kasi is usually cleanliness or hygiene nagdadala ng diarrhea din. So, meron ring role yung mga tao. In fact, malaki yung role ng mga tao. Apart from the role of the policymakers. No? Because the senators, the congressmen, they will make the laws, gagawin nila yung mga batas. I-implement yan ng mga agencies natin. Pero at the end of the day, yung tao, yung mga kabataan, yung mga nanay at tatay natin, kailangan meron din silang kaalaman, meron din silang ginagawa para ma-solve yung mga problema yan. Now, if you look at diarrhea and dengue, kung medyo meron kang sense lang na maging mas preventive ng konti, alam mo na dapat naghugas lagi ng kamay pag galing sa CR o yung mga gamit natin sa bahay, kailangan laging malinis. Sa dengue naman, may mga oras naman na lumalabas yung mga dengue mosquitoes, saan sila, ano yung mga nag-a-attack sa kanila. Kung alam lang natin yan at maayos natin yung ating mga lugar, meron tayong mas may responsibilidad din habang yung mga agencies natin ginagawa na yung trabaho nila. Palagi ko masasolve natin yan. It goes back to information. It still goes back to sa mga tao pa rin. No? Kasi ako, nagtiwala ako na yung tao, kailangan tayo mismo yung gagawa. Hindi pwedeng yung gobyerno lang gagawa niyan eh. Kasi kulang. Kahit napakagaling pa ng mga senador at congressman, kung yung mga tao matigas ang ulo o hindi nakikinig, magkakaproblema talaga tayo. Now, sino yung mga hindi matigas ang ulo, bukas ang isipan, may kakayahan na mag-act? Di ba kabataan? Di ba? So, ang tanong dyan, oo, merong mga polisiya, merong mga programa, pero tayo mga kabataan, anong gagawin naman natin? Tayo ba, alam ba natin, yung mga bahay ba natin, safe ba yan sa dengue? Yung mga proseso natin sa bahay, alam ba natin na hygienic yan para hindi tayo magka-diarrhea? Diba? Yung mga, may alam ba tayo sa sex education, for example? Kasi pag tinatanong mo yung mga early pregnancies, babagsak yan sa sex education, magiging responsable yung mga kabataan. So, meron tayong role rin dyan, no? And I think, ako, definitely, habang sinisigurado natin na maayos yung mga polisiya, although lang ko, sometimes the policies medyo gumagano rin, binabantay naman natin yung mga polisiya, kailangan yung ating social marketing, yung ating pagkumbinsi sa isa't isa, buong-buo pa rin. Kasi kung tingnan natin, 34%, sabi nga kanina sa milk code, 34% yung nagre-rescue. Bakit kulang pa? Definitely, malaking bagay dyan yung marketing ng mga ibang milk companies. Pero, ibig sabihin yan, kulang pa rin yung ating pagpupusige na sabihin sa bawat isa sa mga kapamilya natin na breast milk is indeed the best for babies, diba? So, lahat tayo, and palagay ko, at the end of the day, definitely, merong malaking bagay ang polisiya, malaking bagay ang batas. Pero dapat sa tao talaga nanggagaling rin yan. And I think groups like Save the Children, yung mga NGOs natin, yun yung kaya trabaho natin. So, ang tanong ko, sa atin dito, kunyari, sa ating mga komunidad, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga tito, mga tita, mga kapatid na may mga baby, tayo ba, vocal ba tayo na, uy, ate, hindi mo na kailangan bumili yan kasi pwede ka namang mag-breast milk, mas maganda yan, di ba? Di ba ganun yung mas magandang campaign? More than as spokesperson, more than legislators, kung ano nagaling mismo dun sa mga bahay natin, dun sa mga pamilya natin, that's a stronger advocacy. At yung talaga, tingin ko, yung kinakailangan natin, na mas marami sa mga kabataan, yung mas active dito sa mga issues na to.
Tingnan ko lang, short lang. Again, di ba? Information is really power, eh. Di ba? Pero palagay ko dito sa dengue, hindi naman nagkulang na lahat ng media. Di ba, everyday na pag may dengue, kung paano aalagaan yung ating mga tahanan. So talagang it's really a call. Tama yung sabi ni Senator Ban, it's a call to action for the kids. Tingnan niyo yung bahay niyo. Tingnan niyo yung mga kapitbahay niyo. Don't limit yourself sa bahay niyo. Tingnan niyo yung mga kapitbahay kasi kayo yung affected kung meron silang still water doon. Di ba? Pag umikot, pinapakita sa TV, yung gulong kasi punong-puno ng tubig. May planggana na nandiyan lang, hindi nahugasan. So hindi kayo pwedeng hindi mag-action kasi madadamay kayo lahat. In terms of diarrhea naman, kaya isa sa mga advocacies din namin is to make sure na malinis ang tubig natin. Kasi number one cause of diarrhea is talagang maduming tubig. Kaya nga, I've always been hampering on MWSS and other water companies na sa buong Pilipinas na kailangan alagaan nila not just our water system but our sewage facilities because these causes a lot of deaths in children. Yung diarrhea, lactose fibrosis is becoming higher. Dahil nga sa kakulangan ng sewage facilities natin, kulang sa malinis na tubig, kaya dapat kalagpagin din natin yung mga nag-provide ng water and sanitation sa atin. Because ito talaga isa sa mga matataas na cost. Sa pneumonia naman talagang pangangalaga ito ng magulang natin. Ako naniniwala ang pneumonia is nakadepende sa pangangalaga ng mga magulang. Kasi kung papabayaan ka nalang nag-expose at naglalaro sa lansangan, kahit anong batas ang ipasa namin, hindi mangyayari. Because number one rule is for the parents to really take care of your children. Kaya nga talagang kailangan maghanap ng paraan kung paano makakagawa ng batas na gagawin talagang very liable ang parents every time nagkakaroon ng problema sa kanilang mga anak. So, and at the same time, kaya natin huling mariting tinatanggihan yung bagong amendment dun sa batas na 6 months. Kasi malapit na nga tayo i-reach natin yung goal natin. Magbabalik na naman tayo kung ipapasa to. So, yun ang mga bagay na kailangan natin bantayan natin. Magaganda rin mga batas natin actually. Kailangan lang bantayan, hindi mapalitan, and to make sure that it's implemented properly. Okay. Still have questions? Okay. Last 2 questions. Do you have enough budget for child survival? Meron po ba tayong tama po ba yung naka-allocate na budget para sa kalusugan ng mga bata? O dapat pandagdagan? Palagi ko right now naman, tama naman. But of course, kung may magdadagdag, always gusto natin idagdag. Kaya nga, napakaganda sana kung mapasa yung sin tax bill nang hindi watered down na sin tax bill. Because that will go to universal healthcare. At pag napunta ko sa universal healthcare, then we have more than enough to make sure that our children will be happy. Kasi 30 billion, kami, pinasa namin sa Kongreso na version, is a 31 billion additional for the sin tax bill. And that would go 95% or 90% will go to universal healthcare. And that I can say we have more than enough to make sure our children will get out of malnutrition, there will be child survival. Kaya we're really hoping and praying at kayo rin mga bata, kalampagin nyo yung Senado, tapos na yung role namin sa Kongreso, kailangan kalampagin ang Senado. If we pass this, then yes, with a resounding big yes, I can say we have more than enough funding to ensure child survival. Okay, last question. And I want to end your answer by saying your name and your position. You will tell us what will you advocate for children? For children's survival, children's rights, or specific issue of children. And then with like, I am Bam Aquino, future senator. Well, kasi yung nakararami sa ating bayan, mga kabataan, children and youth are the majority of our country. That's a given. That's the way our country is set up. Ganun yung ating demographics. So unang-una, nararapat lang na yung suporta nandyan para sa mga bata at mga kabataan. Kasi tayo yung nakararami. Pangalawa, when it comes to national issues, these are issues that are directly affecting the youth. Employment, education, health issues, lahat yan, kabataan, tsaka bata at kabataan na nagtamaan dyan. So, nararapat lang na marami sa mga issues natin talagang mag-center sa mga children at sa mga youth because we are the majority in the Philippines. Pangalawa, tayo rin, sabi nga yung si Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, hindi lang yung pag-asa, pero tayo rin talaga yung kinabukasan. No? In fact, kapag tumatanda na tayo yung nagkakaanak,
gusto naman natin na yung mga anak natin, mas maganda yung kanilang mga pagkakataon kaysa dun sa mga nakuha natin. So, nararapat lang that a lot of effort, a lot of resources are given for young people, and specifically for children. Pang-apat, sinasabi nga ng mga batikang mga author na the way a society is judged is how they treat the children in their society. And I think we have a little bit more to improve pagdating sa pagtrato sa mga children at mga kabataan sa ating bayan. But palagi ko naman, kung magtutulungan lang tayo, kung magsasama yung mga kabataan mismo, yung mga NGO, mga doktor, mga legislator, mga ating mga nag-head ng mga NGOs natin, I think we will be able to get there. Ang kinakailangan lang, i-attack natin siya from both fronts. From the top, which is legislation, policies, but also from the bottom, which is mula mismo sa mga tao. Have the information so that people will be more active and will really care more about these issues. No? Ngayon, na nasa information age tayo, wala dapat yung nagiging obstacle sa atin para ipaalam kung ano ba talaga yung mga tamang mga paraan at tamang gawain para sa pagtrato sa mga kabataan at mga children natin. So, I'm hoping that even though primarily youth and enterprise yung aking talagang field, no? Definitely, pagdating naman sa youth, nandiyan na naman yung ating children and how we can help our children. So yun po, sa camera ba sa inyo, I'm Bam Aquino and I am a children's advocate. And thank you. And Congresswoman? Maraming salamat. Kasi sa kasalukuyan, dalawa ang aking magiging tinututukan. Una is to make sure na walang mangyayaring amendments sa ating milk code to make sure na hindi mapataas na mapababa yung pwedeng mag-advertise ng milk. That is a commitment that I have for children to ensure that breastfeeding will be promoted. Ang pangalawa, nakatutok ako sa Senado para maipasa na yung anti-corporal punishment law which I have passed in Congress. So ito talaga is my baby. Ito yung inaalagaan ko to make sure talagang binantayan namin to para maipasa sa Kongreso. At ngayon nakabantay ako sa Senado to make sure na mapasa na to dahil number one, hindi dapat natin sinasaktan ng mga bata. Diba? Hindi natin pag-aari ang mga bata. Binigay sila sa atin para alagaan and they will be the future leaders of our country. So natural lamang that we are here to protect, care, and love them. Kaya yun po ang aming commitment sa kasalukuyan. Itong dalawa ang aking binabantayan, parang pari-parintero. So rest assured that bagong henerasyon will be here to make sure that these laws will not be amended and this law on anti-corporal punishment or positive discipline act will be passed and hopefully will become into law before we end our term. So, I'm Bernadette Heredity, representative of bagong henerasyon, syempre taga-protekta sa mga bagong henerasyon ng ating bayan. So kasama natin si Bam and Ate B para ipaglaban ang nutrisyon at kaligtasan ng mga batang Pilipino at sana marami pong bata makatapos ng race bilang mga batang malusog, matalino, malakas para walang batang mamamatay. Sama-sama sila for the next 5 years, 10 years of their life, they'll become globally competitive. And you METCO and Save the Children together with our allies, Bam and Ate B is one with the race for survival. Again, maraming salamat sa inyo for giving us an opportunity and time for discussing health and nutrition issues. I think being part of the race for survival. Again, maraming salamat sa inyo. Thank you. Kasi mag-closing na tayo. Okay lang, ito po. Introduce ko na po kayo sa Country Director. Ay, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ang inyong race survival anchor, Dr. Nora. At kasama po natin ngayong hapon ang mga taga-Department of Health, si Dr. Ed Nairo, NCR Director, si Dr. Ed Gonzaga, UH Region 4A Director, si Mr. Dong Malonzo, DRRM Officer, at Mr. Arturo Taho, Program and Advocacy Officer ng Yes Pinoy. At kasama din naman natin ang mga children and youth ng Youth Meets Children. Okay. So meron po silang mga katanungan patungkol sa race for survival, child survival issues. So pag-usapan po natin patungkol sa breastfeeding, child mortality, child morbidity, and patungkol rin sa emergency. Okay kids, sino muna magtatanong? Sige. Anong pangalan mo?
bilang clinical school. Ang tanong ko lang po, madalas po tayo binibisita ng mga council, mga kalamidad. Ano pong mga bata sa panukala na nagsasabi na dapat unahin ng mga bata o at saka bigyan ng pansin or di kaya attention? Sino po ang nais sumagot? Dahil ko na. Sa National Capital Region, meron kami mga programa pagdating sa mga bagyo at yung evacuation centers. Inihiwalay namin kaagad yung mga buntis at saka yung mga 1-year-old lalo na may sakit. Nakahiwalay sila doon sa mga evacuation centers ng majority doon natutulog para hindi sila makawa. Then meron kami tinatayo ngayon pa, yung mga milk banks na nakakaapat na kami sa Metro Manila para yung mga hindi makapagpadede, no? Yung hindi makapag-breastfeed, makakakuha sa milk bank ang kanyang milk para tuloy-tuloy yung susun niya, breastfeed, para hindi na kumuha ng kahit saan na mapapakain ng bata. So yun yung isang mga importante po siya ginagawa namin sa National Capital. Yung sa disaster na tinatanong ninyo, actually, ang panuntunan ng ating bansa tungkol sa mga kaukulang aksyon para sa disaster, ito ay nasa isang batas na inakda ng Pilipinas at pinirmahan ng ating Presidente. Ito yung Republic Act 10121. So yung tinatawag natin National Disaster Risk Reduction Law na tinatawag. Ito ay sinusundan ng ating bansa at yung mga level ng gobyerno natin, province, kaya nga sa Rizal, siya yung sa PDRRNC natin, hanggang sa city meron tayo, hanggang sa munisipalidad, at hanggang sa barangay. Dito nakasaad ano ba yung kaukulang hakbang na kailangan bigyan pansin lalo na dun sa mga tinatawag natin socially vulnerable population. At yung mga kabataan ay kasama doon sa socially vulnerable population. Yung sinabi ni Director Hanairo, ito yung mga estratehiya na ginagawa natin. So sa Calabarzon, meron din tayo, kasi meron din tayong WASH approach, no? Yung cluster approach na tinatawag. So, ito yung panuntunan natin. Kailangan natin i-ensure yung kaligtasan ng ating kabataan. In fact, last week meron kaming activity sa Calabarzon. Ito yung Child Injury Program. Ang ginawa natin, inimbitahan natin lahat ng syudad, lahat ng probinsya na coordinator doon sa Child Health Program. Gumawa kami ng miniature community. Tapos pina-evaluate namin doon sa mga coordinator, ano sa tingin nyo sa mga miniature community na ito ang child-friendly. So, gumawa din sila ng programa, yung kulang lalo na doon sa mga evacuation center. Sa totoo lang, minsan hindi natin nasa-segregate yung mga kabataan sa kanilang magulang, but in-ensure natin yung kanilang kalusugan, lalo na during disaster and evacuation, in-ensure natin na walang outbreak ng measles, chickenpox, at kung ano-ano pang sakit. Kaya minsan nagbibigay tayo outright during the evacuation at the evacuation center ng measles immunization. Yung matatanda is also kasama din. Yun namang mga magulang na nagpapasuso doon sa mga kabataan nila, hinihiwalay din natin para meron silang pasilidad na kung saan pwede silang mag-breastfeeding. So, ilan lang ito sa ginagawa natin. Maliban pa doon sa garantisadong pangbatang programa natin, na halos ngayon is ginagawa na natin sa mga health center, halos is a regular activity. Dati, period of April and then October, pero ngayon is a regular activity na. Kaya sinisigurado natin na dapat protektado talaga yung kabataan kahit walang disaster. Okay? Sige, from Yes Foundation. Magandang tanghali po, hapon na. Mga bata, alam niyo ba na sa 10 biktima ng kalamidad sa buong mundo, 5 dito ang mga bata. No? Kahit na meron pang kahit na sabihin natin na merong mga batas international, yung sa United Nations na nananawagan para protektahan yung karapatan ng mga bata, kahit na sabihin natin na meron rin mga batas sa antas nasyonal sa bansa natin, at kahit na sabihin natin meron rin mga batas, no? Mula sa probinsya hanggang barangay na nagtutulak na dapat
pangalagaan ng mga bata sa panahon ng emergencies. Yung realidad na yan, di ba, ang nagsasabi sa atin na dapat talaga nating protektahan, bigyan ng espesyal na atensyon ang mga kabataan, ang mga bata sa panahon ng kalamidad. Biro nyo, mantakin nyo, 5 sa 10. No? Ibig sabihin kayo ang pinaka-vulnerable, apektadong sektor ng mga kalamidad. No? Ngayon, dahil po ganyan yung nangyayari, kami po sa Yes Pinoy Foundation, yung isang NGO na pinamumunuan ni Dingdong Dantes, no? Na nakita nyo kanina, ay naniniwala na disaster resilience starts with the children and the youth. No? Dapat sa murang edad nyo yan, matutunan nyo na yung mga importanteng gawin, malaman nyo yung mga pamamaraan kung paano nyo ililigtas, kahit hindi na nga yung katabi mo, kahit na hindi kaibigan mo, kahit mismo sarili mo na lang. So mahalaga yung mga pag-aaral, yung tinatawag na mainstreaming disaster risk reduction in the education sector, na si Paring Lowell, ang MD ng PDRRMO, lagi nyo kami nakikita nagsasagawa ng mga earthquake drill, fire drill, di ba? Kaya minsan, huwag kayong maiyamot na ito na naman, magdi-drill. Dahil paano kasi importante na bata pa lang kayo, matutunan nyo na yung mga ganyang gawain, di ba? Kailan yung matututunan niya kung kailan dumating na yung malasa rin doon, di ba? At isa pa nga, tama rin sinabi ni Sir na sa mga evacuation center, dapat mayroong espesyal na pagtrato, atensyon sa mga bata. Kadalasan kasi, pag nasa evacuation center, parang bang natitignan lahat Halimbawa kayo, paano kung may tutuloy yung pag-aaral o sa kasaling nasira ng eskwelahan, di ba? Dapat may espasyo para maituloy yung pag-aaral nyo. Pati dapat rin yung pagiging bata nyo, nang papaglaro kayo, ay may sagawa nyo rin. Kaya sumasaluto kami sa Save the Children dahil meron siyang mga child-friendly learning spaces, di ba? Sana nga, sa mga darating na araw, yung Yes Pinoy Save the Children at iba pang mga NGO na tutulak ng tinatawag namin child-centered and DRR. Ibig sabihin, tinitingnan kayong mga bata, mga kabataan, di lamang mga biktima, kundi mga katuwang, mga partner, di ba? Sa disaster risk reduction at preparedness, no? Ibig sabihin, malaki yung papel nyo, no? Hindi lang dapat bigyan kayo ng special atensyon, kayo mismo, marami kayong magagawang papel. Pwede nyo paliwanagan yung mga nanay nyo, tatay nyo, mga kaibigan nyo, at pwede nyo gamitin yung husay nyo sa teknolohiya. Sa halip na mag-Dota, mag-Counter-Strike, at kung ano-ano, mayroong mga laro, di ba? Yung tinatawag na Stop Disasters Game. Marami kayong magagawa bilang mga advocates, bilang mga future responders, at bilang mga kampiyon ng DRR. Thank you. Gusto mo magtagdag, Mr. Maranzo? Siguro konti na lang. Yung programa kasi ng province ni Governor Inares, bago ang lahat, magpapasalamat tayo sa Save the Children, sa Young Pinoy Foundation at sa lahat na rin. Una-una yung family level disaster management. Moral preparation side po talaga ang ginagawa ng probinsya. Dahil ang target nga natin lagi yung zero casualty. Ano yung family level disaster management? Dito, tinuturuan ng bawat membro ng pamilya, lalo na yung mga bata, at yung nakakaedad din o person with disability, kung ano ang mga gagawin sa tuwing may kalamidad o may sakuna. Hindi natin pinag-uusapan dito yung bagyo, yung earthquake, yung mga normal na nangyayari, tulad ng man-made calamity, yung fire. Minsan, yung mga domestic violence. Iba-iba yan. So, tinuturo natin yan sa level ng community, yung family level disaster management. At syempre, kung sakaling dumating naman yung punto ng kalamidad, pinapalakas natin yung camp management. So, yung camp management, nandun na yung tinatawag na WASH, nandun na yung sinasabi nga nila ng mga lugar para sa mga bata, saan dapat, even sa mga lactating mothers, meron mga dapat mga espasyo yan. So, yun ang ginagawa ng probinsya na sa ngayon, continuous ginagawa yun dahil wala pa tayo sa level na parang nasa Europa ka o nasa Amerika. Pero yun ang target natin sa probinsya. At para sa kaalaman natin rito lahat, mas maraming namamatay ng mga kabataan, hindi tuloy panahon ng kalamidad.
Ito yung mga bata na napapabayaan ng mga magulang nila, naglaro sa kanal, o yung mga batang pauwi galing eskwelahan, na-shoot sa mga kanal o sa imbornal, umalis sa bahay, walang paalam, sumama sa mga barkada, nag-swimming. So yun yung mga datos na binabantayan natin at gusto natin ma-zero in. So kailangan dito talaga palakasin yung pamilya at yung ipaalam sa mga bata na ang bawat bata ay may karapatan para pangalagaan ang kanilang mga sarili. Hey mga kids, mga kapamilya natin ito. Ibig sabihin, may programa at plano ang gobyerno, lokal na pamahalaan, ang NGO at ang Department of Health para protektahan tayo sa oras na kalamidad. Sino susunod na magtatanong? Gusto ko lang pong malaman, ano po yung mga panukala na bibigay ng protection sa mga bata sa evacuation center ukol sa edukasyon, kalusugan, pagsasamantala at saka pang-aabuso? Okay. Basically, siguro yung tungkol sa disaster, medyo natugunan na natin. No? Tapos yung sa edukasyon, siguro na-mention na yung edukasyon na minsan kung may baha, definitely minsan apektado yung school. At kung minsan naman yung school ay ginagawang evacuation centers, no? As a temporary shelter for those who are yung mga apektado. Sa totoo yun, no? Dapat tugunan na kung halimbawa merong tuloy-tuloy na manatili yung evacuation center, yung mga kabataan na apektado na nandun sa evacuation center. Within the evacuation center siguro, merong aspeto na talagang patuloy ang kanilang education. Minsan ang nangyayari, pwedeng gawin na multi-grade tapos doon sila. Although nagagawa ng paraan ng DepEd na maging patuloy yung edukasyon nila habang nasa evacuation center sila. And then, yung isang tanong niya na against violence, no? Meron mga pagkakataon na meron tayong mga health workers na kasama na doon sa evacuation center na nagbibigay ng mga tuntunin at kaalaman doon sa mga kabataan na kung sakali na meron pang ilang doon sa evacuation center na magtatangka na mag-abuso, no, ng mga kabataan. Dapat alam ng kabataan kung ano yung dapat gawin nila. Gusto ko lang i-share yung mga activity na ginawa sa amin ng Save the Children. No? In fact, before ako dumating sa Calabarzon, nasa Region 8 ako, yung Eastern Visayas. Napaka-aktibo ng Save the Children natin doon. Nagkaroon din naman tayo ng pagkakataon makatrabaho sila. Sapagkat doon mismo sa mga rural health unit ay naglagay sila ng facility, mga child protection unit na pwedeng puntahan ng mga kabataan, no, na kung sino yung natatakot na lumabas na sila ay biktima ng mga ganito, no. Binibigyan pansin ito at nag-e-educate doon sa mga magulang para mas maiwasan itong mga ganitong nangyayari. Okay? Kasi nga, vulnerability ng mga kabataan. Okay? Yung education, sa tingin ko, natutugunan naman ito ng Department of Education. Kasi nga, kasama sila sa National Government Agency na tumutugon sa mga ganito. Marami tayong programa na pwede natin sabihin. Pero siguro sa ganito kakataon, medyo hindi natin mabibigay yung detalye sapagkat napaka-iksi lang ng panahon natin. Okay. Ibig sabihin may mekanismo tayo na ng reporting para sa violence against ng children kahit sa oras ng kalamidad. Yes. May idadagdag? Sige. Ang priority kasi ng Inaras Administration talaga is education sa lahat. So, aminado tayo ng kulang pa yung facilities, lalo sa evacuation center. Kung kaya wala kang tigil ng ating pamahalapan lalawigan, sa pagpapagawa, tuloy-tuloy na pagpapagawa ng mga school buildings, kasama na yung mga daycare centers, para dumating yung panahon na ang mga evacuation center ay yung mga evacuation center talaga mga covered court at huwag na maapekto ng mga eskwelahan. Para ang edukasyon ay huwag maantala dahil talaga isa sa napeperwisyo pag mayroong mga evacuees, apektado ang education system. So yun ang tinatarget natin, palitin yung ratio ng bilang ng estudyante sa isang classroom at dumating yung panahon na makompleto ang facilities kasama na rin yung evacuation area
na isang kompleto talaga na evacuation center para yung mga schools natin, tapos na kalamidad, talagang eskwelahan pa rin siya. So yun ang isa sa main program ng ating gobyerno. Okay. Sa bahagi naman ng NGO, para i-share ko lang yung mga ginagawa namin mga initiatives sa panahon ng mga kalamidad para matulungan yung ating mga kabataan-bata. Nung panahon ng Sendong, panahon ng Falcon at nung Pepeng at Kelvero, ang madami kasing tinamaan mga eskwelahan noon sa Central Luzon, sa Cagayan de Oro. Diba? So, ang naging pasya namin noon, hindi namin nagbigay rin kami ng mga pagkain, diba? Tubig. Pero ang pinaghandaan namin yung pagbalik ng mga estudyante sa eskwelahan, yung tipong ilang buwan nang wala na yung mga ibang humanitarian NGO, di ba? Magsisimula ng klase, yun. Tiniyak namin yung notebook, yung papel, yung lapis, yung bag. Paano kasi madalas? Nasira na ng eskwelahan eh. Malamang pati yung bahay, binaha. Sira rin yung mga gamit. Yun, isa yun, no? Pangalawa, yung tingin ko dapat pwede tayo magtulong-tulong na yung child-friendly learning center na isinusulong ngayon ng Save the Children, na hindi lang siya temporary, na tinatayo lang sa panahon ng sakuna, kalamidad. Parang dagdag dun sa sinabi ni Paring Dong, di ba? Sa halip na gawing evacuation center yung mga eskwela, dapat magtayo tayo ng mga safe and stable permanent evacuation center with child-friendly spaces. Tingin ko naman, kung magsasama-sama yung pribado, yung sektor ng civil society, yung gobyerno, no? Kaya natin simulan to eh. Kahit man lang dun sa mga pinaka-high-risk areas, di ba? Sa Rizal, matutukoy natin yan, pare, di ba? Kahit doon, di ba? Pwede natin simulan. Lahat naman ng paglalakbay nagsisimula sa mga unang hakbang. Baka pwede natin simulan. Okay. So, mga kids, meron tayong sinasabi na mekanismo para report yung mga violence against women and children. At isa namang dissenting lugar, evacuation center, at isang lugar na tayo kung para sa bata para maprotektahan tayo. Pero ito magagawa ng isang organisasyon sama-sama. So yung last question sa emergency? Sa inyong palagay, paano po ba ninyo nakikita na makatulong ang mga bata pag nasa evacuation center? Sinasabi na, kahit sila bata, may magagawa. So paano pa yung pananaw sa usapin ito? Kung matutulong ba sila? Okay, marami ng pag-aaral na ginagawa, ano yung kakayahan ng mga kabataan. No? In fact, nung nag-estudyante pa lang kami sa medisina at sa public health, meron na kami mga ginawang pag-aaral. Totoo na yung mga kabataan ang pinakamagaling source ng information sa bawat pamilya. Na kaya hanggat maaari, ito yung naging tuntunan ng ating Department of Health na yung integrated doon sa curriculum yung aspeto ng kalusugan. Kasi kapag uwi nila sa kanilang bahay, pwede yung natutuhan nila doon sa school, pwede nilang ipaliwanag sa kanilang mga magulang. Na ito sana tuloy-tuloy ito. In fact, halos lahat ng mga tungkol sa mga sakit, halos yung iba naka-integrate na doon, like yung tuberculosis, yung mga lifestyle diseases, meron na mga integrated. In fact, meron tayong tinatawag na HERO program. Ito yung HERO program na health education, kasama yung DepEd. Meron itong integrated yung health doon sa mga curriculum ng mga kabataan. As far as I could recall it, meron kayong subject na nandun yung health education or yung kalusugan. Anong subject yun? MAPE. Okay. Nandun lahat, no? Hanggang nakikita natin yung pag-iwas. We are teaching more on the preventive aspect, not necessarily the curative one. Kasi mas maganda yung prevention and promotion kaysa doon paabutin doon sa sakit. Kasi dito pa lang, nagpe-prevent mo na yung sakit na gano'n. So, ito yung dapat siguro namin i-enhance at i-strengthen yung aming connection sa Department of Education in terms of providing materials, although ito ay nandun na sa kanilang
curriculum. Pero kami, hindi pa rin kami nag-i-stop doon sa mga evacuation center hanggang maaari. We gather the children and then we provide health education habang nandun na sila. Kasi captive na yan sila. So that's the most that we can do para magbigay sila ng information. So, ito, gusto kong tandaan ito, walang batang hindi pwede makatulong. Laging makakatulong kayo, lalo na sa tamang isip na. Ay sabihin natin, mahilig kayo sa laro. Pagdating ng panahon, may pangangailangan, nagigising ang diwa ninyo. Kailangan akapin mo kagad yung diwa ninyo. Pero, tandaan nyo lalo, na hindi pwede rin makios kung walang kaalaman. Kailangan maging focus kayo, kailangan alamin nyo dapat malaman pagdating sa evacuation. Alamin nyo ang maaari nyo magawa. Kasi may mga bagay na hindi nyo talaga pwedeng gawin na matanda na gagawa. Pero marami rin kayong magagawa para tumulong sa matanda. So, ito yung mga kaalaman kailangan. Pag meron kayong mga training na pinagatinan, mga drill na ginagawa, i-focus nyo yun, kung yung patatawanan nyo, malaki na itutulong sa inyo. Kasi ito yung mga umpisa ng pagtulong pagdating sa inyong sarili at sa kapwa. Pero ang pinaka-importante, tandaan nyo rin, preparasyon. No? Pagdating sa disaster, sa mga crisis, yung kahalaman nyo para buhay ng iba, para buhay ng sarili nyo, ano pangangailangan nyo pagdating ng mga crisis, kailangan handa-handa rin ito. So, kaalaman, yung inyong diwa sa pagtulong at pag-organisa ninyo sa sarili ninyo, napaka-importante. Marami kang pwedeng magawa eh. Unang-una, magbuhat ng mga malalaking water container. O, maghukay ng mga nakatambak na putik. O, ano pa? Paano pa kayong ganun ang gagawin niyo pag nasa evacuation center kayo? Para kayong mga laborers. Huwag niyong gagawin yun, no? Dahil yun, ay, kayo yung mga bata, di ba? Yung bata, hindi kayo dapat bigyan ng trabaho na lalong magpapabigat, no, sa katayuan nyo. Nasalanta na nga kayo eh, no? Pero hindi seryoso, no? Unang-una, dapat huwag kayo maging pasaway. Yung mga anak nyo, nalubog na nga yung bahay nyo, di ba? Nasira na yung mga gamit, magiging pasaway ka pa, burido na yung mga utak niyan eh. So, importante, dapat tayo yung maging mabuting bata, di ba? Alam, critical yung sitwasyon, galing tayo sa isang sitwasyon na talagang aburido yung mga tao, problemado, huwag na kayo magpadagdag sa problema. No? Pangalawa, huwag naman kayo maging problemado. Baka dahil nangyari yung pinasan nyo na yung buong mundo. Alalahanin nyo na lahat ng bagay ay may paraan. Lalo na pag tayo ay nagbabayad yan, di ba? Sa halip na maging desperado kayo, malungkot, di ba? Gamitin nyo yung mga paramdam na yan para muling bumangon, no? Pinakasimple nyo matutulog. Siguraduhin nyo lang na lagi kayong naghuhugas ng kamay. Isa yan. Dahil pag hindi kayo naghuhugas ng kamay, lalo na sa evacuation center, magkakaroon na yan, no? Magkakaroon ng agad ng sakit. Pangalawa, tiyakin nyo na mayroong malinis na tubig sa evacuation center. Huwag kayong iinom na tubig na ibong kulabo, di ba? Di lalo kayong magkakaroon ng sakit yan. At siguraduhin nyo na mayroong lugar na pwede kayong alam nyo na, di ba? Yung water, sanitation, hygiene. Napaka-importante niya, di ba? Sa mga bata, dahil kapag sa unang mga oras matapos ang disaster sa evacuation, kapag hindi natin yung sineseryoso, dalong dadami yung magiging biktima ng kalamidad, no? So, yun lang importante, yung water, sanitation, and hygiene, at yung tinatawag natin, huwag na kayong maging pasaway. Okay? Konti lang. Meron kami proposal dito, siguro kick-off ito next year. Ay yung DRRM champions in school. So nakita kasi namin na pag-uwi ng bata sila nag-educate sa mga magulang nila. So sisimulan namin ito sa eskwelahan, parang may premyo ito sa mga schools na nagpa-practice ng DRR and climate change adaptation. So kapag ang gagawin namin approach, so siguro mga presto sa school, kung sa school yan, yung mga computer system, kung ano man ang pwede. Pero nakita kasi namin approach, pag-uwi ng mga bulilit ng mga bata sa bahay, sila magkukwento sa magulang nila na ito ginagawa namin pagdating sa disaster reduction. Ito ginagawa namin sa school,
pagdating sa climate change adaptation. So sila yung magpapaalala sa kanilang mga magulang na ito pala yung dapat gawin. At ito na yung napapanahon na gawin. So pabalik yung approach. So yung iba naman na sinabi nila pagdating sa evacuation center, yung disiplina, linisin mo yung sarili mo, huwag ka na makadagdag sa problema. So kung sinabi ng magulang na dito lang tayo. Kung sinabi ng magulang na tumulong ka sa paglinis sa iyong lugar dyan, maging malinis tayo sa paligid natin. Yung basic housekeeping, napakahalaga nun. Sa linisin mo sarili mo, linisin mo yung makakaya mo sa paligid mo, yun lang malaking bahagi na yun. Okay. Nakita nyo kung saan napakahalaga yung role. Una, huwag maging pabigat, pero may magagawa kayo. Yung mga natutunan daw sa eskwela, ay bahagi sa mga magulang, parang child to mother transmission of knowledge. At higit sila magbugas ng kamay. Okay? Ngayon pupunta naman tayo sa isang usapin na medyo popular ngayon at controversial. Dinadalute daw yung ating milk code. At may katanungan tayo dito tungkol sa breastfeeding. Ano po ba ang panukala tungkol sa advertisement at bakit? Yung panukala tungkol sa breastfeeding na yung advertisement. Yung panukala sa ngayon, bawal i-advertise ang mga gatas, lalo na sa mga below 6 months old. Yung mga baby's milk, yung infant formula, bawal ipa-market yan, bawal ipabigay ng libre, at bawal i-donate. Yun yung marketing strategy kasi ginagawa ng mga multinationals para mainggan nyo kayong gumamit ng mga canned milk at saka itong mga powdered milk. Ngayon, ang isang hindi maganda nangyari sa atin pagdating sa breast milk, ang mga Pilipino talaga nag-umpisa sa breast milk lang. Wala namang powdered milk. Kung dumating ang mga multinationals, ang mga eskwelahan ng kung saan nag-aaral ang mga health workers natin, in-introduce itong breast milk kasi isa sa mga marketing strategy talaga yun para mapalaganap. Ngayon, ginagaya natin, at lahat tuloy ng mothers ngayon, ang mga pamilya, powdered milk na binibili. Ngayon, gusto natin ibalik kasi hindi talaga mainam ang powdered milk. Breast milk, ngayon nga, makita nyo, maraming sakit ngayon ng mga bata, yung neonatal na tinatawag, yung 24 hours old. Yung 24 hours old na yan, pag pinili mo mga antibiotics, maapektuhan siya. Pero kung breast milk ay bibigay mo, kaya binibili na ngayon ng breast milk, ito na yung pinakagamot ng infant na may sakit, lalo na may infection. So napaka-importante. Ngayon, ang ginagawa sa bagong panukala, niluluwagan na ma-inventa na naman ulit at maging market property na naman itong mga powdered milk na tinututulan natin talaga. Ang tanong po nila madalas, hanggang kailan po ba dapat magpa-suso o magpa-breastfeed ang isang bata? Pwede nga haba pa noon eh. Pero hanggang 2 years old, hanggang 2 years old, napaka-importante yan. Pero exclusive yung 6 months. Yung exclusive 6 months, kahit nagtatay ang bata, hindi pwede bigyan ng kahit tubig. Ang i-hydrate mo, ang kailangan mabigyan mo ng tubig yung mother, kasi siya yung papalete. Ngayon yung bata, kahit sampat ng tubig mo bibigyan, exclusive mo kasi pag nabigyan mo ng tubig yan, maruming tubig, baka magtayo pa siya. Sasabihin niya yung breast milk na may problema. Kaya 6 months, exclusive. On the 6th month, pwede ka magbigay ng zinc para hindi natatay ang bata. Pero after 6 months, pwede ka na rin magbigay ng mga dinurog. No? Pero ang breast milk hanggang 2 years pwede. Ito din yung tinitingnan namin during disaster. Kasi most of the time, yung mga multinational, ito yung ginagrab nila yung opportunity na mamigay ng mga living powdered milk. Na hanggang maaari ay ito i-restrictuhan natin base na sa milko. Maliban to sa pagdodonate, pag-accept, at ito ay talagang hinaharangan at hinaharangan natin at binibigyan natin ng kaukulang batas yan. Mayroong mga tuntunin. In fact, maliban dun sa advertisement, yung mga organizations, lalo na gusto mag-seminar, mag-conduct ng convention, conferences, at i-sponsor, which they cannot help, no? Kasi ito yung freebie na nagbibigay ng sponsorship ng mga seminar, conferences. Ito ay inistriktuhan namin. Kailangan mo nung kumuha sila ng clearance sa Department of Health bago sila mag-start ng ganito. Sapagkat
Meron kaukulang protection na kailangan hindi nila dapat i-violate kasi kung hindi, pwede silang managot sa amin. So, ito yung protection naman natin doon sa NELCO. May panawagan lang kami sa mga kaibigan nating mamabatas na gustong palabnawin yung bill code, yung gatas. Mga congressman, honorable congressman, congresswomen, senators, diba? If you will dilute the milk code, it's no different from diluting the milk that you're gonna drink in the morning. Anong lasa ng gatas? Diba? Na pinalabnaw. No? Eh, kung tutuusin nga, biktima rin ako dyan eh. Dahil siguro hindi ako umabot ng 6 months ba, Dok? 6 months exclusive. Na exclusive, hindi eh. Paano kasi, medyo masipag yung mga magulang ko eh. Meron sumunod na agad eh. Di, nagano na ako, powder na, di ba? E tingnan mo nangyari ngayon mo. Eh kung siguro, kung siguro ano eh, tawag dito, breastfed ako ng mga 1 year, baka, joke lang mga iyo, ano? So, for honorable representatives in Congress and senators, please don't dilute the milk code, no? The milk code is one of the major gains, diba? Of the women and the children, diba? Kailangan po yan, hindi natin palabnawin pa. Thank you. Mr. Manos, may mga cases ba tayo na nagpumilit na kumpanya na mag-donate sa ating local government unit? Sa pagkakaalam ko, wala naman sa pagdating sa mga gapasan. Pero ang alam ko sa programa ng pamahalaan, una sa ating Provincial Health Office, pinopromote talaga, in-orient yung mga mothers-to-be, ay yung breastfeeding. At nagpo-provide tayo ng mga lactating section. Parang yung ginagawa sa mga department store. So yun ang tuloy-tuloy hanggang sa mga barangay level. Pinopromote siya bukod sa talagang nakakatipid on the side of the family. Talagang maganda yung nadudulot ito. Kasi ako produkto ko ng breast milk talaga. Alam ko, magkakangipin na yata ako. Napapaliliit na sa akin. So tsaka yung scientifically proven naman, i-transfer ng colostrum from the mother to the baby, no? So, talagang maganda talaga. Ano nga bang data? Ano nga yung dalila? Kasi 2003, data ng NDHS, 34%. 2008, 34% pa rin. Bakit kaya hindi tumataas ang bilang ng mga nanay na nagpapasuso gumagamit ng breast milk? Gusto mo muna sagutin yung kanina kung may nag-donate. Meron. Sa Metro Manila cities, may 3 cities na bigyan ng donasyon ng powder milk. Pero buti na lang ang ating mga health workers doon, alam ang batas at alam ang dapat nilang gawin. So yung iba, hindi tinanggap, pero yung iba, kinuha nila, pero binigay sa mga matatanda na. Yung nangangailangan talaga ng gatas na matandang bata at saka matandang yung adult na natin. So doon na ibigay hindi sa mga below 6 months old or below 1 year old. So yun yun. Ngayon, ano ba nagiging dahilan kung bakit hindi pa rin tumataas yung numero na mga nagbe-breast milk? Marami pa dapat gawin. Una-una, sa loob lang ng hospital, ang training ng ating mga nutritionist dietitian, kailangan ipasok mo talaga ang breast milk para bago man lang lumabas ang nanganak na mother at yung bata, ay kailangan breast milk na karagad ang hinahabilin, hindi powder milk. Ngayon, marami pa rin tayo mga private hospitals ang gumagamit ng powder milk ng patago. Kahit na yung mga health center natin, gumagamit pa rin mga midwives natin. Kaya ito yung mga lumulusot sa batas na kailangan magpatayan. So, importante, monitoring ng lahat ng health workers at saka NGOs, civil societies na nagbabantay dito sa milk. So, isa yung mga dahilan na. Okay, we're running out of time, so tatapusin na po natin ang ating diskusyon patungkol sa Race for Survival. Bilang pagtatapos, gusto ko pong tanungin kayo at gusto ko pong tapusin nyo ang inyong huling salita sa magitan ng ako, si Dr. Hanero, Director NCR. Pero masisimulan niyo po ito ng isusulong po ang issue ng bata patungkol sa, and then tapusin niyo po sa inyong pangalan. So simulan po natin kay Dr. Gonzaga.
Okay, ako si Director Edgar N. Gonzaga na naka-assign sa DOH-CHD Calabarzon. Naaayon sa batas, naaayon sa pagiging one time of my life, dumaan din ako sa pagkabata. Siguro kailangan isulong ang ating gobyerno, lahat ng sangay ng gobyerno dito sa buong Pilipinas na ma-ensure natin na ang karapatang pambata at ng mga kabataan ay kailangan maibigay natin sa kanila. Sinasabi natin na ang kalusugan ng isang karapatan, so ibigay natin sa kanila ang kanilang karapatan na ito naman yung obligasyon natin bilang isang public servant at bilang isang empleyado ng kagawaran ng gobyerno. Okay. Ako si Dr. Eduardo Anaero, ang Direktor ng National Capital Region ng Metro Manila. Isusulong ko ang karapatan ng mga bata at ang buhay at kalusugan ng mga bata sa pamamagitan ng pagbabantay sa inyo bago pa kayo maging bata at habang kayo tumatanda. So ang ibig sabihin namin lahat ng logistics, mga pangangailangan ninyo, mga batas, mga facilities, yung mga hospital na kailangan ninyo, health center, yung mga nagtatrabaho doon, lalagyan natin sila ng mga pangangailangan para maproteksyonan kayo at hindi kayo mapabayaan. Kasi marami pa tayong gagawin at kinakailangan pagtulungan din natin. Salamat. Ako si Uro Taho, ang Program and Advocacy Head ng Yes Pinoy Foundation. Tapos na yung Race for Children Survival kanina. Tapos na yung karera na yon. Nagsisimula na yung tunay na karera. Ito yung pinaka-importante karera sa lahat. Yung hinahanap natin sa mga darating na araw pa. No? Mula sa hanay ng civil society, susulong namin ang tinatawag namin Child-Centered Disaster Risk Reduction. Dahil naniniwala kami, diba, na anumang panahon, dapat natin bigyan ng prioridad ang pangangalaga sa mga batayang karapatan ng bata. Salamat. Ako si Luwendo Colauso, ang Provincial DRRM Officer. Ako ay nangangako na isusulong ko ang karapatan ng mga bata kahit walang kalamidad at lalong-lalo na sa panahon ng may kalamidad. Okay? At ako naman ang Race for Survival Anchor. Samahan natin ang mga bata hanggang sa finish line. Dahil kung wala silang kasama, maraming mga bata ang mamamatay at maraming mga bata ang hindi makatapos na i-celebrate ang first birthday nila kung hindi natin sila susuportahan. So sama-sama natin ipanalo ang kalusugan at kaligtasan ng mga kabataan. Takbo, bata, Race for Survival. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yes po and DRRM at mga bata natin kasama. Maraming salamat. Thank you. Paano ka magtatanong kayo? So we have our policy makers as well. Good job. And the rest of our policy makers on stage. Hey Ed! How is it going, Ed? Takbo! Bata, takbo! Panalo ang kalusugan at kaligtasan sa mundo! Alright. Alright, so palakpakan!